Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, "Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ang kabutihan ni Jesus ay tinawag nilang kasamaan. Isang malalim na paalala ito sa atin. Ang pusong sarado sa katotohanan ay kayang baliktarin ang totoo. Sa halip na makita ang awa ng Diyos sa pagpapagaling ni Jesus, mas pinili nilang maniwala sa masama. Ganito rin tayo minsan. Dahil sa inggit, galit o takot, napipigilan tayong kilalanin ang kabutihan sa kapwa. Binalaan ni Jesus sa mga eskriba, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, ang hayagang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos ay hindi mapatatawad. Hindi ito dahil mas maliit ang habag ng Diyos, kundi dahil ang taong matigas ang puso ay hindi tumatanggap ng awa. Hindi tayo dapat matakot sa kapangyarihan ng kasamaan. Mas dapat tayong matakot sa pusong pinatigas ng pagmamataas, paninira at pagbaluktot ng katotohanan. Kung nais nating manatili sa piling ng Diyos, ang ating puso ay kailangang bukas, mapagpakumbaba at handang umamin ng pagkakamali upang tayo'y tunay na mapatawad. Maging mapagmatyag sa mga salita at hatol na binibitiwan mo sa kapwa. Huwag mong ipagkait ang pagkilala sa kabutihan ng iba.